I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Sara Duterte, Nagoyo, sa Nagoya, Japan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako makapagsuklay dahil mahirap mag-move on na si BBM pa rin ang presidente. Sinaktan ninyo ang atay ni Sara Duterte, mga walang hiya kayo. Sino nga ba ang mga salarin? Bakit hindi natuloy na maging presidente si Sara Duterte? Paano at bakit nangyari na nagoyo siya sa Nagoya, Japan? Ayon sa impormasyon na nalanghap ng napakalaking ilungkot, si Sara Duterte ay nagbayad ng milyones kina Alfonso Cusi, Grego Bellica at ilang miyembro di umano ng mga retired general para i-take over ang Camp Aguinaldo at sunugin ang Malacanang. Kaso bulilyaso, na-take over lang yung gate pero hindi ang Camp Aguinaldo. Nasunog yung plano nila pero hindi ang Malacanang. Sino ang hindi durugo ang atay nito kung nagbayad ka ng milyones? Ang plano pa nila, ayon sa impormasyon na nalanghap ng napakalaking ilonggo, pabiyahe papuntang Japan si Sara Duterte at babalik lamang dito pag natanggap na ang tawag na may magic words na balik ka na, atin na ang Camp Aguinaldo, atin na ang Malacanang. Pero palpak ang plano. Paano kasi ang inutusan ninyo? Bobong abogado na si Topacio. Nabuking ang binayarang DDS na sumigaw na ilabas na ang mga lighter at sumugod na sa Malacanang at sunugin. Bakit kasi nakunan pa ng video, ayon tuloy, bulilyaso. At may palusot pa ngayon si Topacio. Kaya daw sila may daladalang mga lighter nung rally ay dahil gusto nilang mag-candle vigil. Tama si Gadon, gago ka, Topacio. Magka-candle vigil kayo sa gitna ng liwanag. Maliwanag yung paligid. Paano ma-highlight ang candle vigil ninyo kung maliwanag ang paligid? Papalusot ka pa na umuulan. Gago ka talaga. Ano ngayon mga DDS? Suportado nyo pa rin ba o tuto pa rin ba kayo? Tulog pa rin ba kayo na yung mga idolo ninyo ay kasing bobo ninyo? Paano kaya kung kayo para may pakinabang yung katawan at utak ninyo? Tataba ang mga uod sa lupa para man lang may silbi ang katawan ninyo. Ayon sa mga otoridad pala, tukoy na nila ang mga personalidad na nasa likod ng pananabotahe nung rally sa 21. Binayaran organisado. At ito na nga, lumabas na yung informasyon na nalanghap ng napakalaking ilonggo na milyones pala ang ibinayad ng mahirap na pamilyang Duterte sa mga kaalyado para isakatuparan ng plano niyang maging presidente. Kaso nga, napakasakit sa atay na si BBM pa rin ang presidente hanggang ngayon. So yun, narinig nyo mga kababayan, tama doon yung sinabi ko din, no? Medyo related doon. Yung sinabi nitong magandang babae doon sa sinabi ko. Kasi may nabasa ako. Yun lang naman ang sinabi. Ang plano kasi nila, mga kababayan, papuntahin si Sara Duterte sa Nagoya. O, di ba? Kaya nagkatay sila ng 100 na baka. Why? Yun po ay maagang celebration. Kasi ang expected nila, ma-take over nila ang Malacanang. You see, mga bes, nagbayad siya ng milyones. Promotor pa rin pala ito si Tupac. Kaya pala, tama din yung sinabi ni Glenn Chong doon sa kanyang post na lusob na. May video tayo dyan di ba? Oh, ito yung sinabi ni Glenn Chong, but before that, at siyempre mga kababayan, tama yung sinabi ni Secretary Remulla ng DILG na talagang nakatanggap siya ng impormasyon na lulusubin at susunugin ang Malacanang. Like, ang gagawin kasi nila tulad ng Nepal. Kaso ang problema, hindi po sila nagtagumpay. Kalabanin mo po ang pamahalaan. My goodness. Ang loyalty ng mga kasundaluan natin sa Pangulo at siyempre sa mamayang Pilipino. Ano ba ang basihan para patalsikin yung Pangulo? Mga siraulo, atat na atat kayo.
para lang mapaalis ang Pangulo, yun, doon kayo nagkamali. Ngayon, i-spread natin ito, mga kakababayan. Anong source natin? Ito basahin po natin, mga best. Ang dami pong nag-share nito O, ito. Yan po ang nag-share. Si Nance Rose. Ayan sayang ang pinakahanes na leader ni Jimmy Bundok. What the heck? So you mean, ito ay leader ni Jimmy Bundok? Correct me if I'm wrong, guys, ayan. Yan ang source natin, Oh, my goodness. Kaya pala. Tingnan nyo, itong mga nagko-comment. Sabi po dito, kaya pala si Ruben Padilla nagsasaya sila. Ang sinabi ni Ruben, may bago na tayong presidente na si Sara Duterte. Napanood ko bago mag-rally. Mga walang hiya talaga, mabait talaga si Lord kay PBBM kasi mabuting presidente ng Pinas. Thanks God, si BBM pa rin ang presidente ng Pilipinas. No guys, kahit sabihin mo, yan. Ibig sabihin, tama po itong sinabi niya. Ang Panginoon, sabi ko, sa isang video ko na, hindi papayag ang Panginoon. Hindi niya pahintulutin ang mga tao na ito. Na manira at manggulo. Never at never magtagumpay yan. Ayan di papayag si God. Mapunta sa maling tao ang Pilipinas. My God pa rin. Yes. To God be all the glory. Talaga. Tumayo tulong balahibo ko mga kababayan. Yan pala talaga ang plano nila. My goodness. What the heck? Ikaw, Sara Duterte, mas masahol ka pa sa ama mo. At hindi ka talaga magtatagumpay. Ito mga kababayan, spread nyo ito. Para makita ng lahat kung gaano kasama itong babaeng ito. You see? Pati yung mga abogadong pulpul, mga siraulo. Pati yan, si Robin Hood. Kapal ng apog din no? Wow! May bagong presidente. Saan? Doon sa impyerno. Kahit kailan, hindi mananalo yan sa 2028. Mark my word. Alam niyo kung bakit ginawa ni Sara yan? Nagbayad siya ng milyones sa mga retired general, saka sa mga abogado, lalo nito kay Bihilihika ba ito? Alam niyo kung bakit? Kasi alam nila tagilid sila. Tagilid na sila. Maiimbestigahan talaga sila. Dahil pag once na nakaupo yan, mawas at lahat ng ang mga issue laban sa kanila. Pero tingnan nyo sinabi ko sa isang video ko, mas delikado pag si Sara ang nakaupo sa Malacanang. Baka walang isang buwan yan, mapatalsik, maniwala kayo. Baka mas masahol pa sa Nepal ang mangyayari pag nakaupo yan. Kaya sabi ko, wag kayo nagpupumilit na iupo yan. Hindi makakaupo yan, maniwala kayo. Oo, lalo yung mga kasundalawan, ayaw nila mga ganyang presidente. Babaliktad ang mga sundalo pag siyang nakaupo. Doon ka sa bundok, Attorney Bundok. Totoo yun. Ito pala yung pinagkatiwala ni Jimmy Bundok. So, ibig sabihin talaga, mayroon siyang impormasyon na nakalap. Ayan Wala siyang pangalan na nakalagay, pero yun ang source natin. Yung pinakita natin, Di talaga magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. God bless you, PBBM. Yes, thank you, Lord. Kasi nga, si Sara Lustay, corrupt. Oo, guys. Alam nyo, sa tingin ko, pag ang Supreme Court na i-grant niya yung motion for consideration sa impeachment, matik na yan. Ay, sus, maniwala kayo. Pag nasal nyo, si Secretary Remulla maging ombudsman, tingnan nyo. Flander. Kasi nga, si Sara Lustay, yan. Totoo naman yun. Gusto talaga nilang mawala sa gobyerno para makahiwalay ang Mindanao. Hindi papayag ang majority. Mark my word. No, never. Hindi papayag. Hawak natin ang AFP, ang PNP. Totoo yun. Hindi mangyayari yan. Huwag na sila mag-ambisyon. Lalong lulutang ang utak sa Sara Baliw. Laging buko ang plano kung anong kabobo na Sara Baliw. Ganun din ang mga tuta nilang DDS. Kaya pala, mga kababayan, nagpunta sa Malacanang. Nagpunta pala sa Senado bago lumipad ng Japan. Yun na pala ang paalam. If ever na matik over nila ang Malacanang, matik tatawagan siya.
panalo tayo, ikaw na ang presidente ngayon. Hinihintay niya lang. Kaya doon siya muna pagsamantala sa Japan. Maglalagi. Di ba? Kaya yung 100 na baka na kinatay nila, mga kababayan, yun ay advance celebration. Na ang akala nila, mapaalis si Pangulong Marcos Jr. Mga gunggong. Ibahin nyo si PBBM. Napakatalino yan. Excuse me. Manigas ka, Sara Duterte. Makapalang mukha mo. Mga tanga. Ayan. Ayan. Kita nyo? Mga TNGA, BOBO. Yan, mga tatak DDS. Saya ng palitsyon baka. Diba? Sabi, may plano talaga. Nagpasalamat tayo sa mahal na Panginoon dahil mas maaga pa nakita na ang tunay na pagkatao ni Sara Duterte at nabunyag yung mga plano nila. Sus Mariosip, mga kababayan, 2022 pa. Balak na nila i-destabilize. 2022 pa, balak nila ang destabilization. Laban sa gobyernong Marcos. Di ba? Tingnan mo si Singson, may alam din yan siguro, for sure. Bakit sinabi palitan ng presidente? Dapat magkaisa daw yung rally ng 21. To remove the president. Tingnan nyo mga paninira nila, kahit hindi naman totoo. Yan si Singson, ang kapal ng apog. Matanda na nga, wala nang matandang paurong nga. So sayang ang palitsyon ba? Tama. Hindi talaga magwagi kasama sa mundo. Kaya siguro nagpakita na Diyos sa sobra na kasamaan ninyo, mga DDS. Balak pala nyo sunugin ang Malacanang. Grabe kasamaan ng mga DDS. BOBO. Totoo yun. At hindi, guys, mark my word, hindi nila kaya galawin ang Malacanang. Never at never. Huwag nyong tangkain. Mabubulok kayo sa kulungan. Tandaan nyo yan. Kaya yung mga nanay nag-iyak-iyak, sus, huwag nyong pagbigyan. Yun pala. Ngayon, yung mga anak nyo, ginagamit ng mga demonyo. Para lang maghasik ng lagim. Ngayon, kulong sila. Ngayon, nag-iyak-iyak kayo. Iyak ngayon, pay later. Ano yan? Pay later, iyak later. Yun, di ba? Tapos ng tawag. But anyway, so sabi dito, syempre, kapag masama ang plano, hindi naman papayag ang Diyos na magtagumpay ang plano ni Satanas. Sa abogadong lahat kulong ang linabanan ni Topacio. Isa din yung na yan salot na yan At walang dalang kandila. Tama si Gadon. BOBO talaga si Gasolit. Ayan. Nagagalit ang mga netizen, guys. Don't worry, madam, maganda ka pa rin kahit hindi ka pa nagsuklay. Kahit ayan. Paano sira ang ulo nun? Abogago talaga ito si Atty. Tupac. Nakakaya. Love this mom. Nako. Ayan, mission failed. Hindi magaling yung direktor. Tapos nakalimutan pa na bawat sulok ng Maynila may CCTV. Doon po sila nagkamali. Kasi bawat sulok may mga military, SWAT, AFP, PNP. Sus. Lahat ng sulok mayroong mga tawag dito? Firefighter, yung mga nagdadala ng tubig na mga truck. Kahit anong gagawin nila, hindi sila magtagumpay sa BBM, hulog ng langit. Para sa paglingkuran ng mga mamayan sa Pilipinas, ang Panginoon Diyos nakakaalalay sa Kanya na di mapahamak ang bayan ng Diyos. Kaya pala, mga kababayan, before the rally, nag-upload ako ng video tungkol doon sa video ni Senator Amy. Yun na pala yun. Tingnan nyo, di ba? Ano nga, mga BOBO kayo, mga TNGA. Ayan. Palpak. Kasi,
ang Panginoon ang nasa likuran niyan na hindi kayo magtatagumpay kahit kailan. Totoo yun. O ito yung sinabi ni ni Glenn Chong. Sabi dito, anong media yan? O ABS-CBN. O, nung sabi niya, ayan. O, mga nanggugulo sa Recto at Moraita Avenue sa Maynila, kinumpirma ng TV reporters na galing sa grupo ng mga Duterte na nagrarally sa Liwasang Bonifacio. Eh, di ba, mga kababayan, sabi ni Glenn Chong, lusob na. O, di ba? Ang ibig sabihin, attack sa Mindiola. O, doon pa lang kaya sabi ko, connect the dots. Ito ang mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagkilos protesta doon sa Liwasang Bonifacio na nagmarcha patungo dito sa Moraita Recto, Manila. O, you see, mga bes? Ito pa. No, kahit yan, no, sabi ni Richard Hydrian, sinabing Duterte supporters umano ang pasimuno ng paguluhan. You see, mga bes? Kawalang hiya nyo. Sobra kayo, O, ito pa. Yan ang gusto ni Singson. O, 'di ba? Para ma-absuel siya sa mga maaring mag-iimbestigahin yung business niya. Masasagasaan siya talaga O, yan. Kung gaano-kaano ito. Isa din tong kampo ng may sungay Tumatanda na nga, walang pinagkakatandaan. Dapat ito manahimik na lang. Ito sinabi ni Prangkahan. Ayan, Bulgar. Ito pa. Sabi ni Glenn Chong, lusob na. Maisog rallies, marching toward Mindiola from Liwasang Bonifacio. Nasa likod nila kami. Yan. Malinaw na malinaw. Natutuo. Pakana pala nila. Ayan sila, Tindi, no? Ayan, post pa ni Glenn Chong. In Mindiola, Marcos resign, sabi niya. Gunggong. Ayan, nandyan pa nga siya, nakaitim. Yung mga naghahasik ng lagim, puro nakaitim. Ang masaklap, mga kababayan, may nabawian ng buhay. 15 years old. 15 years old, nasawi dahil dyan sa rally na yan. Nasaksak ng isang taga doon kasi nga pinasok yung pwesto niya. You see? Sino may kagagawan? Si Sara Duterte. Ito, mga salot sa lipunan. Lalo na ito. Diba? Hindi lang nabigyan ng pwesto kung anong pinagsasabi. Kapal din talaga ang hapog nitong mga to. Tinamaan sana kayo ng kidlat. Sa totoo lang. Ito pa, mga kampo ng kadiliman. Pakana ng mga DDS, Duterte allies, Vic Rodriguez, Topacio, Berniang, ex-Marcos man, Hari Angpin, Tag, in Mindiola, Mahin. Diba? Grabe, ito po yung nabalita na itong mama na yan yung naka-white na ayan diba? Yung misis niya dating general manager ng PCO. Hindi, ng Office of the President ba? Hindi, doon sa doon sa mga tagaluto. Yung misis niya sa loob ng Malacanang. Diba, siya po yung manyakol yan Ayan, ang mga pasimuno. Ito pa. Sabi niya mukhang lumalabas. Organized group. Ang bayad nila sa mga bata ay 3 each. May mga video pa kami na ipinapakita nila ng mga pera nila at niyayabang sa social media. Yan. Ang instruction, kung kaya nyo umabot ng palasyo, sunugin nyo. Ganun lang. You see? Yan. Ang akala nila, magtatagumpay talaga sila. Ang inutusan, yung mga bata, mga minor de edad, para pag nahuli, absulto sila. Lalo yung mga 15 years old. Pero, marami ding matanda na nahuli. Biro mo, gumagamit pa sila ng mga kabataan. Ito ng mga kabataan na ito, mga uto-uto din. Sa halaga lang ng 3,000, pumayag na. Oh my goodness. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan yun? Grabe talaga. Yan yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla. So yun. Grabe, no? Matindi. Yan ang totoong storya sa
tangkang pag-agaw ni Sara Duterte sa Malacanang na akala niya maagaw niya. Hindi niya inisip na matalino yung nakaupo doon. Kaya pala, maagang celebration, 100 baka. Sa tingin nyo kaya, mangyayari yun? Of course not. Hindi talaga. So, dito sa sinabi ni Madam, for sure yan, lumabas sa social media yan. So, ibig sabihin, may katotohanan. May impormasyon talaga siya. Kung totoo ito, ni dating leader ni Jimmy Bundok, ang pinakahanis na leader ni Jimmy Bundok, yan. Oh my goodness! Kayo pala, ha? Ngayon, i-spread natin ito. Para nang sa ganun malaman ng lahat na si Sara ang may pakana. So, yun guys. Kayo na po ang bahalang magkomento. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.